Hello sa mga followers ng YouTube channel na Usapang Religion. At ako si Alvin at welcome dito sa series na Read Your Bible. Sa series na ito ay tinatalakay natin yung mga bagay na may kinalaman sa mga modern translations or mga salin ng Biblia. Sa video na ito ay susubukan kong ipaliwanag ano yung epekto ng pagsasalin ng Biblia dun sa meaning ng mga story or kung paano nai-interpret yung mga kwento sa Biblia. At sa video na ito, gusto kong gamitin na example yung kwento tungkol kay Jacob tsaka kay Esau na makikita sa Genesis chapter 32 tsaka chapter 33. Pag tinignan niyo yung kwento na yon sa English, parang napakasimple lang di ba? Na parang si Jacob, pabalik siya sa homeland niya at along the way, kailangan niyang ma-meet yung kanyang brother na naging kaaway niya, no, dahil ninakaw niya, no, yung blessing na intended para doon sa firstborn or doon sa panganay. Kaya napilitan siyang tumakas sa bahay nila at pumunta siya doon sa lugar ng kanyang uncle na si Laban. And then later on, dahil nagkaroon din siya ng mga conflict sa kanyang uncle, kailangan niya ngayong bumalik doon sa kanyang homeland para i-reclaim yung kanyang identity as son of Isaac, son of Abraham. No, in other words, isa siya sa mga patriarch ng Israel actually. So very significant yung incident sa chapter 32 ng Genesis kasi doon na-change yung character ni Jacob no. Doon nagkaroon ng transformation sa buhay niya. So ang kapansin-pansin na transformation din is yung pagpapalit ng pangalan niya from Jacob to Israel. No, so ganun yung kwento. And kaya lang sa English translations, no, parang simple lang di ba? Pero pag binasa mo sa Hebrew sa Hebrew language, yung kwento na yan, ma-appreciate mo yung artistry ng narrator Maraming ginamit na literary device or mga figurative language, metaphors yung narrator sa pagbabahagi ng kwento na yan sa panahon nila, no? For example, yung pangalan ni Jacob or Jacob sa Hebrew, it rhymes with the setting ng story. Na sabi doon ang setting ng story sa Jabbok River, no? So Yabok naman, no? So Jacob, Yabok, no? Tapos ang highlight ng kwento na yon is yung pakikipagbuno ni Jacob doon sa unidentified attacker no, nung gabi. At sabi doon yung nakipag-wrestle siya sa original na wika ng Biblia sa Hebrew, ang word for wrestle is abak, no? So you have Jacob, you have Yabok, and you have abak. No, talagang ma-amaze ka dun sa creativity nung narrator when he is writing that story, no? Pero ang gusto kong ipunto aside from that, no, is yung impact ng translation. Nung isinalin yung Biblia from Hebrew to English, nawala na yung wordplays, no? Hindi na natin napapansin na may mga wordplays pala tong story na to. Na may mga rhymes din pala na ginagamit yung narrator sa pagkukwento. Another thing is yung paggamit nung narrator dun sa iba't ibang terms dun sa story. So halimbawa, pagdating dun sa chapter 33, yung in-anticipate na meeting between Jacob and Esau nangyari sa Genesis chapter 33. At nangyari yon dun sa yung climax nung tagpo na yon, nung confrontation na yon, is yung pagbibigay nung mga gift ni Jacob kay Esau. Mapapansin nyo na nagsimula yung story nila sa conflict, no, sa enmity, pag-aaway ng dalawang magkapatid. No, ngayon, kailangan ni Jacob bumalik sa home country niya. No, kaya lang sa pagbabalik niya, kailangan niya i-confront yung kapatid niya na nakaaway niya. So paano magkakaroon ng reconciliation sa kanilang dalawa at paano matutupad yung pangako kay Jacob na pagpapalain siya, no, i-bless siya. So ngayon, yun yung question, paano magkakaroon ng reconciliation between Jacob and Esau. Ang attempt ni Jacob to reconcile is by giving Esau gifts, no? At sabi niya, tanggapin mo tong mga regalo na ito dahil sign ito na binibigyan mo ko ng favor, no? Na wini-welcome mo yung generosity ko. Na ibig sabihin para magkaroon ng reconciliation between us. Pero sabi ni dun sa story, sabi ni Esau, hindi ko kailangan yung mga gift mo. Makita lang kita, okay na.
No, si Jacob din, ganun din yung sinabi niya. Pero he insisted to give yung kanyang regalo or gift para kay Esau. Interesting, yung ginamit na words doon for gift. Nung una, in-offer ni Jacob yung gift. Ang ginamit na word sa Hebrew is mincha. No? So sabi niya kay Esau, this is my mincha for you. No, pero sabi ni Esau, hindi ko kailangan yan. No, hindi na kailangan, not necessary. So sabi ni Jacob, no, tanggapin mo to kasi seeing your face is like seeing the face of God. No? Very significant din yung face of God dun sa narrative na yon. Pero sa isang video ko na ipapaliwanag yon. Ngayon, yung second word doon na for gift, iba sa Hebrew ang ginamit doon. Sa Hebrew, ang ginamit na word doon is berakah, or yung root niya is barak, which is blessing. Now, pag tinignan mo yung mga modern translation ng English, ang translation doon ng NIV, gift. No? Yung iba, yung NET, NASB, parang present yung ginamit nila. No? Pero yung ESV, yung English Standard Version, ang ginamit na word doon is blessing. Now, I think yung ESV na-capture niya yung essence ng word na berakah na sinishare ngayon ni Jacob kay Esau. No? So kung babalikan mo yung naging problema ng dalawang magkapatid, agawan ng blessing yan no? So later on, yung mga generations nila, yun din yung malamang na pinagtatalunan, no? Na yung ninuno nila, ninakaw yung blessing from my grandfather or great ancestor namin. Pero dito sa narrative na to, it seems na yung narrator, meron siyang attempt na ipaliwanag yung legitimacy nung claim ni Jacob dun sa land by showing how Jacob returned the stolen blessing. No, yung blessing na ninakaw niya kay Esau nung una, ngayon ibinabalik niya na, no, in a form of gift or present. Nasabi niya doon sa story, this is my berakah for you. No? Ito yung blessing na binibigay ko sa iyo, binabalik ko na. No, kaya doon pa lang sa story na 'yon, makikita natin na yung blessing na tinanggap ni Jacob or una niyang nakuha dahil doon sa pandaraya or panloloko niya sa kanyang pamilya, ngayon ibinabalik niya na kay Esau. It's a nice way of reconciling with your enemy by returning the blessing, the favor to them. No, and si Esau doon sa tagpo na yon, wala siyang kinuha. Si Jacob, wala siyang kinuha na kahit na from his brother Esau. Hindi even yung offer na military escort ni Esau hindi tinanggap ni Jacob. Talagang ipinakita doon na mukhang genuine yung naging reconciliation nila because of that. Ngayon, sa English translation, kagaya ng binanggit ko, nawala yung no, yung essence nung confrontation na yon, which is the returning of the blessing. No? And it showed na how yung mga modern translations ng Biblia nakaka-epekto how we interpret the narratives. No? Kasi for some people, they think na yung pamilya ni Jacob and ni Esau ay mortal na magkaaway na never nagkasundo. Pero mukhang sa narrative na ito, sa Genesis 32 to 33, mukhang may point yung narrator na ipinapakita niya na nagkaroon na ng peace between these two groups of people. No, yung mga anak ni Jacob at anak ni Esau, nagkasundo na sila because of what happened in Jabbok, no, doon sa story na yon. Kaya doon natin makikita yung epekto, no, how translations influence the way we read stories in the Bible. And even yung mga translations, interpretations din yan ng mga nagta-translate nung translating organization or committee sa pagpili ng mga words na gagamitin nila. No? So kung yung word na berakah sa Hebrew, ita-translate mo lang simply as gift or present, parang hindi ganun kalalim yung impact no? Pero kung ita-translate mo siya as blessing, which is it resonates with how the story between Jacob and Esau started, makikita mo yung significance nung event na yon, nung incident na yon, how Jacob returned the blessing to his brother. No, at because of that, nagkaroon ng genuine reconciliation between them. So isang example lang yan kung paano nakaka-apekto yung mga modern translations sa paraan kung paano natin ini-interpret yung Biblia. So again, yung mga translations ng Biblia, maganda i-compare nyo yan para makita nyo yung iba't ibang nuances ng mga salita. So mahalaga yon, mahalagang malaman natin yon. So wag lang kayo mag-stick sa isang translation, kundi tignan nyo talaga yung range ng possible meaning or interpretation ng text, especially yung mga keywords like that. So yun lang muna, at yung iba pang mga
issues and mga details about that story, sa mga susunod na video ko naman ipapaliwanag. So maraming salamat po sa inyong pakikinig.